Banal at mahabaging Amang Diyos, salamat po sa umagang ito, sa dakilang at masaganang pagmamahal mo sa amin. Salamat din po sa pagbibigay niyo po sa amin ng itong panibagong araw upang magkapagpuri po kami sa inyong dakilang pangalan at pag-ibig mo sa amin. Nandito po kami sa inyong harapan at nagpupuri kami sa lahat ng inyong kabutihan sa amin. Sama-sama po kami dito upang makinig ng inyong banal na salita at malaman kung ano ang katotohanan na dapat naming malamat na maisa katuparan sa aming buhay. Samahan niyo po kami sa oras na ito, Panginoon, mula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain. Maraming mga kapatiran ay hindi kasama sa oras na ngayon dahil sa panahon ng itong COVID-19. Alam niyo po, Panginoon, kung gaano kabigat ang pagturusa at katpighatian na dumarating po sa mga kapatiran. Ganun pa man, Panginoon, umaasa po kami, nagtitiwala kami sa inyong kahabagan at kabutihan sa amin. Pagkalooban niyo po kami ng pusong tapang at pusong tiwala sa inyo upang patuloy po kaming makapaglingkod sa inyo sa kabila ng lahat ng mga nangyayari sa ating panahon. Sa oras na ito, kayo lamang po, Panginoon, kumilos at gumabay sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. So, buksan po natin Hebreo chapter 11. Buksan po natin ang ating Biblia, Hebreo chapter 11. Verse 6. Hebreo chapter 11, verse 6 po. So, para sa mga walang dalang Biblia, ipapakita ko po sa screen yung mga talata, kaya sundan na lang po sa screen. Kung maaari po, sinasabi ko po sa iyo, kung maaari, sana magkaroon po tayo ng sariling Biblia. Kasi po kung wala pong Biblia, so mahirap lumakat tayo kasama ng Diyos kung walang Biblia. Chapter 11, verse 4 hanggang verse 7. From verse 4 hanggang verse 7 po, babasahin ko po ito. Sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito, siya ay pinuri bilang matuwid at ang Diyos ang nagpapatotoo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang mga kaloob. Patay na siya, gayon may nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Verse 5, sa pananampalataya, si Enoch ay dinalang pa itaas. Anupat hindi na niya naranasan ng kamatayan, hindi na siya natakpuan sapagkat siya ay kinuha ng Diyos. Sapagkat bago siya dinalang pa itaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugot sa kanya. Verse 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaari kaluktan ng Diyos, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Verse 7,
Sa pananampalataya, si Noe nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ang babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang salibutan at siya ay naging tagapagmana ng katuwirang ayon sa pananampalataya. So, sa umagang ito po, pag-usapan po natin tungkol sa pananampalataya. Okay? Napakahalagang topic po ito lagi sa ating pamumuhay Kristiyano. May tanong po ako sa iyo, yung kapatiran, meron ho ba kayo pananampalataya? So, meron ho ba kayo pananampalataya? Ano po yung basehan? Ano po yung basehan ng pananampalataya? Naniniwala po ba kayo na may Diyos? Yes. Kasi sabi po dito, kung walang pananampalataya, hindi maaari kalugtan ng Diyos. Kung walang pananampalataya, hindi maaari kalugtan ng Diyos. It is impossible to please God. It is impossible. Anong uri ng pananampalataya kailangan? Sabi po dito, dalawang bagay. Sino mang lumapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos. Dapat sumampalataya may Diyos. Alam ko na po halos lahat ng mga Pilipino at naniniwala na may Diyos. Kaya nagdadasal po sila, tapos nagsisimba dahil naniniwala sila sa Diyos. Minsan takot sa Diyos. Sa tingin ko po, hanggang dito, sumasampalataya tayong may Diyos. Hanggang dito, wala namang problema. So, tapos yung pangalawa, siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasik na humanap sa Kanya. So, ito po ang mahalagang topic po natin ngayon. May gantimpala. Para kanino po? May gantimpala para sa mga masigasik na humanap sa Kanya. Masigasik na humanap sa Kanya. So, paano ito? Paano gagawin po natin ito? Alam na natin na may Diyos. Alam na natin may Diyos. Paano humanap po tayo sa Diyos na may sigasik? Paano humanap po tayo sa Diyos? Ano pong ibig sabihin na humanap tayo sa Diyos? Ito po medyo malabo sa atin. Sa observation ko po, dati po ganun din po yung experience ko. Maraming tao po ngayon, ginagamit po nila ang Diyos para sa kanila. Ang Diyos po ang ginagamit nila para sa kanila. So, paano gamitin mo natin ang Diyos para sa ating sarili? Okay. Ginagamit po nila, kung titinan po natin yung kanilang prayer, so madali po ito malalaman. Kung humahanap ba sila sa Diyos, o gusto lang nila gamitin ang Diyos para sa kanilang kalusugan, para sa kanilang negosyo, para sa mga maginhawang buhay, para sa masayang, maayos na buhay. Pag may problema, lumalapit sila sa Diyos. Pag may sakit, lumalapit sila sa Diyos. Okay. Pag walang trabaho, lumalapit sila sa Diyos. Pagpasaway po yung anak,
Lalo na po sa ating panahon, di ba, yung mga kabataan, yung mga estudyante, parang nagiging rebelde sila sa mga magulang. Mga yung ugali nila nagiging violente. Dahil nasa kwarto lang sila lagi, ano po yung ginagawa nila sa kwarto? Nasa kwarto, ano po yung ginagawa nila? Nagpabasa sila ng Bible? O nagdadasal po sila sa kanilang kwarto? Sino po yung kausap nila sa kwarto? Cellphone. Yung cellphone ay lagi kausap nila, yung mga online game, lagi kalaro nila. Kaya magiging iba yung takbo ng kanilang isip. Iba po yung takbo ng kanilang isip. Kaya maraming magulang nagsasabi sa akin, Pastor, ang laki ng pagbabago ng anak ko. Dahil sa mga cellphone, dahil sa gadget, dahil sa mga ganong takbo ng buhay natin ngayon. So, pag nakita po ng mga magulang ganong mga problema sa kanilang mga anak, siyempre, so lumalapit sa Diyos. Lumalapit. Parang ang Diyos po ay barangay captain. Parang ang Diyos po ay mayor sa kanila, congressman. Yung barangay captain po ay tagapagbigay ng solusyon sa mga problema sa barangay. Parang ang Diyos po ay doktor. Parang ang Diyos po ay mekaniko. Pag may sira sa sasakyan, dinadala po sa mga car shop. Pag may problema. Pag flat yung tire, pag sira yung dinadala po natin, hinahanap po natin yung mekaniko, hinahanap natin yung doktor. Okay? So ngayon po, dumadami po yung mga COVID case, kaya kasabay po yung mga may trangkaso. Kahit hindi COVID, pero malapit po yung symptoms ng COVID, saka yung symptoms ng trangkaso, kaya may lagnat, may ubo-sipon. Kaya mahirap po ngayon mabili po yung mga paracetamol, yung mga gamot sa yung pharmacy. Kasi sobrang dami. Ang problema po dito po, masigasig na humahanap sa Kanya. Masigasig humahanap sa Kanya. Para humanap po tayo sa Kanya, sa madaling salita, paghahanap sa Diyos. Paghahanap sa Diyos, sa madaling salita, paghahanap ng plano ng Diyos. Ano ang plano ng Diyos sa akin? Okay. So, ilagay po natin dito yung tali, tapos pumunta po tayo sa Mateo chapter 7. Mateo chapter 7, verse 21. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, the same meaning. Okay? Hebrew chapter 11, verse 6, kung walang pananampalataya, sino mang lumapit sa Kanya, sa Diyos, ay dapat sumampalataya may Diyos. At humanap sa Diyos na may sigasig. Masigasig na humanap sa Diyos. The same meaning. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yung sabi po dito, yung mga tao dito, na tinutukoy po dito, nagsasabi sila, Panginoon, Panginoon. Tumatawag na Panginoon, Panginoon. Ibig sabihin, naniniwala ba sila na may Diyos o hindi?
So, naniniwala. Sumasampalataya silang may Diyos. Hanggang step 1, okay na. Kaya tumatawag sila Panginoon, Panginoon. Pero ano po yung problema sa kanila? Hindi po nila alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Basta yung alam po nila, may Diyos. Kaya pag may problema, lumalapit sila sa Diyos. Nagdadasal po sila sa Diyos. Pero pagdating sa plano ng Diyos, kalooban ng Diyos, will ni God, walang idea. Walang idea. Kaya lagi ko pong tinatanong ko po yung mga kapatiran, alam niyo po ba kung ano ang plano ng Diyos sa iyo? Yun ang dapat natin malaman. Okay? Dapat natin malaman kung ano ang plano ng Diyos sa buhay ko. Yun ang dapat maitupat bago umalis po tayo sa mundo ito. Yung plano ng Diyos. Okay? Yung mga magulang, di ba meron po kayong plano para sa mga anak? Plano para sa education. So, yung mga nanay po dito, di ba tuwing umaga, pagkagising sa umaga, may plano kayo. Anong niluluto ko para sa anak? May plano po o wala yung mga nanay? Ano ang menu ngayon? Sabaw lang. O anong kain? Kamote lang. May plano tayo. Kung anong niluluto ko, tapos yung suot, anong school, ipapasok. Kung ayaw, pero yung mga, kapag yung mga anak ay ayaw makinig, kahit binigyan sila ng pagkain, ayaw kumain, tapos ayaw makinig sa magulang. So, nalulungkot po yung mga magulang, nalulungkot. Kung hindi sumusunod yung mga bata sa guide ng magulang. Tinatawag po natin yan, matigas yung ulo. Tama po? Matigas yung ulo. May sariling isip, may sariling mundo. Okay? So, mahalaga po yan. Ganon din po yung mga anak ko po, nung maliliit pa sila. So, kahit anumang sinasabi ng magulang, mga dapat sundin. Pero pag umabot sila ng mga edad 15, 16, 17, sumusunod po ba sila? Sumusunod? O nakikinig sila ng mabuti? Hindi po. Dahil meron na po silang sariling isip. Kailangan po natin irespeto yung isip ng isang tao. Pero parang hilaw pa. Kailangan po yung guidance. Kaya ano po yung kailangan? Kailangan po dito, conversation. Conversation between magulang sa kayong mga anak. Conversation. Mag-usap tayo, mag-usap. Kamusta ka? Anong problema mo? Okay? Mag-usap tayo, mag-usap. Dahil meron na siyang isip. Kailangan makinig muna sa kanyang mga problema, yung mga sitwasyon para maintindihan. Tapos, ang mahalaga po sa communication, alam niyo po ba kung ano ang mas mahalaga sa communication? Pagsasalita o pagkikinig? Alin po ba mas mahalaga sa communication? Ano ang dapat unang gawin? Pagkikinig o pagsasalita? Pagkikinig muna, makinig muna. Pag puro pagsasalita-salita pa, yun ang tinatawag na yung talo, pagkipagtalo. Ayaw makinig. Puro salita lang, salita. Magsasalita. Kung gano'n, walang solusyon doon. Makinig muna. Dapat matuto tayong makinig muna. Makinig ng sinasabi nila para
malaman yung sitwasyon nila, kung saan siya nahirapan, kung anong nasa kanyang puso, makinig muna. Tapos, doon po, makikita mo yung solusyon. Habang nakikinig ng mabuti at maintindihan yung kanyang sitwasyon, so kumakalma po yung mga tension, doon po mag-umpisa po yung mga solusyon. Magkikita natin yung solusyon. Dahil walang taong walang isip. Lahat ng mga tao may isip. Alam niya kung ano ang dapat gawin. Kahit yung mga bata, alam din po nila kung ano ang tama o mali. Kahit yung mga bata. Kaya mahalaga po yung conversation sa kanila. Para sila ang mag-decide. Para sila ang magplano. Pag sila ang mag-decide at mag-monitor, yun po yung tinatawag na self-control. Kailangan po natin turuan po sila magpigil ng sarili. Hindi po yung mga kinokontrol ng magulang. Hanggang kailan po kinokontrol ng magulang yung mga bata? Hindi kaya. Malaki na yung kanilang isip. Kaya habang lumalaki po sila, dapat turuan po sila makapagpigil ng sarili. Kahit gustong-gustong gawin, ay hindi pwede ito, tuloy-tuloy. Kung marunong po silang magpigil ng sarili, okay na. Ready na po sila lumabas sa labas ng boundary ng protection ng magulang. Dahil self-control, yun po ang mahalaga. Pero pag puro yung mga control lang, kinokontrol ng magulang yung mga bata, bawal, wag, dapat ganito. Kung ganun po, sasabog po sila, sasabog. Lalo na po yung lumalayo po sila. Okay? Lalo po yung mga magiging rebelde, agresibo yung kanilang attitude. Yung katawuran po nila lagi, ay yung mga nanay, tatay ko ayaw makinig sa akin. Puro mga galit lang o utos lang, ayaw nila ako pakinggan. Ganoon din po sinasabi ng magulang, yung anak ko, matigas yung ulo, ayaw makinig sa akin. Kung ganoon, sino kaya dapat makinig mauna? Yung magulang muna makinig. Pag makita ng mga bata na nakikinig po yung mga magulang sa kanilang sinasabi, ganun din po yung tutularan po nila. Gagayahin po nila yung ginagawa ng magulang. So, madaling sabihin, pero ito mahirap gawin. Madaling sabihin ito, pero mahirap itong gawin, kaya magtiis po tayo. Ganun din po, gumanap ng kalooban. So yung plano ng Diyos. Kaya, kailangan po natin tanungin si God, Panginoon, anong plano mo sa akin? Hanggang ngayon, di ba nabuhay po tayo ayon sa ating sariling plano. Magiging ganito ako, successful ako sa negosyo, successful ako sa pag-aaral. So, yun po ba yung plano ng Diyos? Magiging successful yung buhay natin sa lupang ito? Magiging matalino? At mayroon magandang trabaho? Mahabang buhay? Maginhawang buhay? Yun po ba yung plano ng Diyos? Tanungin po natin si God. Kung anong plano mo sa akin. Iba yon. Iba po yung plano ng Diyos sa kayong plano natin. Kaya dito po, Matthew chapter 7 verse 21, verse 27, pwede po natin itong basahin. 3, 2, 1. At kung makagayon ay ipahahayag ko sa kanila,
Hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Very shocking message. Hindi kita kilala. Nagtasal sila. Lumalapit sila pag may problema. Pag may problema, lumalapit sila lagi sa Diyos. Nagsasabing, Panginoon, Panginoon. Akala nila na sila ay anak ng Diyos, sila ay Kristiyano, sila ay born again. Yun po yung pag-akala po nila. Pero very shocking, sinabi ni Jesus, hindi kita kilala. Parang one way love. One way. Sinabi ng Diyos sa kanya, wala kang pakialam sa plano ko. Nabuhay ka lang ayon sa inyong sariling isip, sariling plano. You never listen to me. Puro prayer lang. Nagsasalita ka lang sa akin. Pero kapag sinasabi ko sa iyo yung plano ko, yung kalooban ko, ayaw mo makinig sa akin. Lagi mong inuuna ang sarili mong isip, sarili mong plano, sarili mong pangarap. Pero tuwing sinasabi ko sa iyo yung dakilang plano ko, balawalhating plano ko, kalooban ko, ayaw mo naman makinig sa akin. Kaya, ang mahalaga po sa harap ng Diyos, makinig muna, makinig. Kailangan po natin makinig sa Kanyang salita. Kaya, Roma chapter 10 verse 17. So, Roma chapter 10 verse 17. So, verse 2 muna. Ako ay makapagpapatuto na sila ay may sigasik para sa Diyos. Subalit, hindi ayon sa kaalaman. Yung kaalaman po dito, hindi po tungkol sa kaalaman ng salibutan. Yung kaalaman po dito ay tungkol saan po? Tungkol sa plano ng Diyos, tungkol sa kalooban ng Diyos. So ngayon po, pag-isipan po natin tungkol sa kalooban ng tao at kalooban ng Diyos. Sa totoo lang po, ito po yung topic po ni Reverend Johan Lee last Wednesday sermon. Okay? Kalooban, plano ng tao at kalooban ng Diyos. So naalala niyo po ba? Kaya gusto ko po i-share po sa inyo ng mga detalyado tungkol sa topic po ito. Kasi napakahalaga po ito. Plano ng tao at kalooban ng Diyos. Meron po tayong mga plano. Pero tuwing umaga, so araw-araw, kailangan po natin check-in yung ating sarili sa harapan ng Diyos. Chapter 10, verse 17. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Para makaroon po tayo ng tamang pananampalataya, kaya yung tanong ko po kanina sa inyo, meron po kayong pananampalataya. So, sumagot po kayo, yes. Pangalawang tanong ko po sa iyo, ang pananampalataya mo ay ayon po sa Biblia o galing sa sariling isip? Yun po ang mas mahalagang tanong. Ano po ang foundation o basehan ng pananampalataya mo?
Baka sasabihin ng Diyos, sasabihin ni Kristo sa atin, hindi kita kilala. So, kailangan po natin makinig sa Kanyang salita para malaman po natin kung ano ang kalooban niya. Yun ang kailangan natin sa paniwalaan, tanggapin sa ating puso, tapos yun ang kailangan po natin tuparin sa buhay. Kung ganon, magiging successful yung buhay natin. Yun po ang successful life. Ano po yung successful life? Mga magandang school o pag-aaral o magandang trabaho? Hindi po. O kalusugan, yung successful? Hindi po. Para maging successful yung ating buhay sa harap ng Diyos, kailangan po natin malaman kung ano ang will of God. Tapos, yun po yung pinakamahalagang knowledge sa buhay. Yung tamang pakaunawa sa kalooban niya. Yun po yung pinakamahalagang knowledge na dapat malaman po natin. Pangalawa, kung ano po yung successful life, yung ating nalaman na kalooban ng Diyos, yun ang kailangan sundin. Yun po ang successful life. Kung sumunod po tayo sa Kanyang dakilang kalooban, dahil nakasulat sa Biblia kung ano ang plano ng Diyos, kung ano ang will ni God, so yun ang kailangan natin sundin at tuparin sa ating pamumuhay. Yun po ang pinaka-best successful life. Santiago, pumunta po tayo sa Santiago, chapter 4. Santiago chapter 4, verse 13. Di ba, yung minsan po, ang nangyayari sa ating buhay, hindi ayon sa ating plano, di ba? Ito yung COVID-19. So, nangyayari. Bakit? Bakit hinahayaan ng Diyos ganitong pandemic? Di ba halos lahat ng kahit yung mga Kristiyano, yung kanilang prayer lagi, sana matapos itong COVID-19 kasi mahirap magtrabaho, walang kita, mahirap magtrabaho, mahirap magbiyahe. Kaya yung prayer po ng mga maraming tao ng buong mundo, sana matapos itong COVID-19 mas maaga. Ganun din po yung prayer ko sa totoo lang. Kasi ito yung malaking harang talaga sa mga pagtitipon. Kaya gusto ko din sana, yun din po yung isa sa mga prayer ko, sana Panginoon, bigyan niyo po kami ng another chance. Chance. Anong chance? Magtrabaho? Para sa trabaho? Hindi po. Para magkaroon ng Bible seminar, para makatipon yung mga kapatiran, para hindi manghina yung pananampalataya. So, para ma-evangelize sa mga mahal sa buhay na walang hadlang, sana bigyan niyo kami ng isa pang pagkakataon. Kahit, di ba, may family na sa province, mahirap po ngayon abutin sila dahil mga mahigpit po yung restriction. Dati po, di ba, kung may family na gustong makinig ng Bible seminar,
mga pinupuntahan namin kahit malayo sa province. Pero ngayon, mahirap gawin yan. Kaya yan po yung prayer ko, sana. So, bigyan pa. Kahit hindi ko po alam kung nasaan, kung ano talaga yung purpose ng itong pandemic, pero yung prayer ko po ay hindi sana matapos itong COVID-19 mas maaga. Yung prayer ko po sa harap ng Diyos, ingatan niyo po sila at palakasin niyo po yung kanilang pananampalataya natin sa kabila ng COVID-19. Sa kabila ng sakit. Hindi po ako nagpo-pray sa Diyos, sana walang sakit, sana walang problema, sana maging okay lang yung buhay ng mga kapatiran. Hindi tama po ganung prayer. Yung prayer ko po sa Diyos, sana magbantay kayo ng kanilang pananampalataya sa kabila ng sakit, sa kabila ng hirap, sa kabila ng mga disgrasya na nangyari sa kanila. Kahit nasa harapan ng kamatayan, kahit nasa harapan ng kamatayan, sana hawakan niyo po yung kanilang pananampalataya para maging matapang sila. Para maging matapang po yung kanilang puso sa harapan ng mga pagturusa at problema sa buhay. Hindi po natin makontrol. Okay? Kaya, sa mga nangyayari ganitong mga problema, lalo po, kailangan po natin isipin ng mabuti, ano ba ang purpose? Ano ba ang purpose ng Diyos sa ganitong sitwasyon? Minsan, ginagamit ng Diyos yung problema para bumaba yung ating puso. Tama po ba? Kung maging okay lang po, kung okay lang lagi yung ating sitwasyon, sa tingin po ninyo, lumalapit tayo sa Diyos o lumalayo tayo sa Diyos? Mapapalayo tayo sa Diyos kung walang problema. Kaya minsan, ginagamit po ng Diyos yung mga sakit, yung mga disgrasya, yung mga problema para hindi po tayo mapalayo sa Diyos. Kaya sa itong panahon ng COVID-19, so alam niyo po ba, maraming naligtas. Maraming naligtas. Bumaba yung kanilang puso. Naging handa yung kanilang puso. Nung nakita po nila ganitong mga nangyayari, na-realize po nila na yung buhay ng tao ay parang singaw lang, parang usok lang, mahina talaga yung buhay, yung tao sa harapan ng ganitong mga sitwasyon. Kaya dapat maghanap ako ng Diyos. Kaya naghanap sila sa Diyos. So, chapter 4, verse 13. Halik kayo ngayon, kayong nagsasabi ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganong bayan. Kami ay mangalakal doon ng isang taon at kikita. So, maganda po yung plano ng isang tao. Okay? Negosyante. Ngayon o bukas, pupunta kami sa ganito, sa gayong bayan. Kami ay mangalakal doon, magnenegosyo doon ng isang taon at kikita. So, ano po yung plano ninyo? Meron po ba kayo ganito plano? Mga business, negosyo, mga plano sa pag-aaral. Plano ng business. Okay? O plano para sa boyfriend, girlfriend. Para sa mag-asawa. Verse 14, gayon hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ito po yung limitasyon natin. Kahit maganda yung plano,
Pero, hindi po natin alam kung ano ang mangyari bukas. Okay? Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga ay isang singaw na sandaling panahon na lumilitaw at pagkatapos naglalaho. Ano po yung gusto ng Diyos iparating sa akin? Okay? Meron po tayong, pag nakita ng Diyos na meron po tayong maraming plano, ganito, gagawin ko, sana ganito, anong sinasabi ng Diyos? Singaw ka, singaw. Tandahan mo yan, singaw ka. Okay. Yung buhay mo, usok lang usok. Yung damo lang damo. Yun po ang gusto ng Diyos i-remind sa atin. Kahit meron kang maraming plano para sa inyo, para sa family, para sa mga anak ninyo, huwag mong kalimutan na ikaw ay singaw lang singaw. Yung singaw. Totoo po ba? Singaw tayo? Yes. Singaw lang tayo, singaw. Ito po yung dapat natin malaman sa harapan ng Diyos. Singaw pala ako, singaw. Usok lang ako, usok. Kahit meron akong maraming plano para sa future, okay, pag kinuha ako ng Diyos ngayon, wala na. Okay. Yun po ang gusto ng Diyos i-remind sa atin lahat. So, doon po sa unang Pedro, chapter 1, verse 24. Unang Pedro, chapter 1, verse 24. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo, ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. The same meaning. Okay? Singaw tayo, tapos ano po tayo? Damo. Okay? Gaano katagal po yung damo? So lahat ng laman, lahat ng tao, lahat ng laman ay gaya ng damo. Lahat ng kaluwalhatian nito, kaluwalhatian ng laman. Ano po yung kaluwalhatian ng laman? Yung karangalan, di ba? Karangalan. Katalinuhan natin. Yung kayamanan natin. Kaalaman natin. Kagandahan. Guwapo at pogi. Okay. Mayaman, may pera. Mataas yung position. Makapangyarihan. Yun po ang kaluwalhatian ng laman. Sabi dito, bulaklak ng damo. Bulaklak ng damo. Damo ay natutuyo, bulaklak ay nalalanta. Pansamantalang po yan, bulaklak ng damo. Okay. So, ano ba ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw na sandaling panahon lumilitaw pagkatapos ay naglalaho. Verse 15, sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Kung loloobin ng Panginoon. So, kailangan po natin malaman kung ano ang kalooban niya. So, sa totoo lang po, alam po natin yung kalooban ng Diyos. Kaya, balik po tayo sa Genesis chapter 12. Genesis chapter 12. Hebreo chapter 11.
Hebrew chapter 11. So, magmula verse 4. Diba, tatlong tao. So, nakikita po natin dito. Si Abel, saka sino po? Si Enoch. Tapos, si Noe. Tatlo. Tandaan po natin yung tatlong taong ito. Si Abel, si Enoch, si Noe. So, isusulat ko. Abel, Enoch, at Noe. So ito po yung kapatid ni Abel, di ba? Si Cain. Si Cain saka si Abel. Sino po yung magulang nila? Si Adan. Si Adan ay magulang nila. Adan at Eva. Si Abel, si Cain. Okay? Yung dalawang taong ito, si Abel saka si Cain, ay kumakatawan ng lahat ng tao sa harap ng Diyos. Si Abel ay tinanggap ng Diyos, saka yung kanyang alay. Pero si Cain, tinanggihan ng Diyos. Bakit po? Bakit tinanggap ng Diyos si Abel saka yung kanyang handok? Dahil ba mabait si Abel? Hindi po. Alam ni Abel kung ano ang kaloob niya. Kaya ganun po yung kanyang handok na inialay. Si Cain po, bakit tinanggi ng Diyos si Cain saka yung kanyang handok? Dahil hindi niya alam yung kalooban ng Diyos. Kaya makaiba po yung handok niya na dinala sa harap ng Diyos. Ano po yung handok dinala po nila? Si Abel. Ano po yung dinala niyang handok? Isang hayop lang. Pero si Cain, ano po yung dinala niya handok? Yung mga bunga na galing sa lupa. Yung lupa po ay sinumpa ng Diyos dahil sa kasalanan ni Adan. Kaya yung bunga ng lupa na sinumpa ng Diyos ay hindi pwede tanggapin ng Diyos. Yung bunga ng lupa ay nagsisimbolo ng katuwiran ng tao. Sariling katuwiran. Ganito ako. Ito po yung religion. Religious people. Yung mga nagtitiwala sa kanilang sarili. Yung mga nagtitiwala sa sariling katuwiran. May katuwiran po tayo, di ba? Isa pong mga katuwiran ng maraming tao, sabi po nila, so, sino ang pupunta sa langit? Yung mga mababait. Yung mga gumagawa ng mabuti. Yung mga gumagawa ng mabuti. Pero tandaan po natin ang sinabi ni Jesus. Hindi kita kilala. Kanino po sinabi ni Jesus? Yung mga nagsasabi, Panginoon, nagpalayas ng mga demonyo sa pangalan ni Jesus, gumawa ng mga kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, sila po ay tinanggihan ni Jesus. Hindi kita kilala. Isang example po ng katulad po ni Cain. So, sa Acts po, Acts chapter 10, Acts chapter 10. So, verse 11, chapter 10, verse 1. Sa Caesarea ay may isang lalaki na ang pangalan ay Cornelio, isang centurion ng tinatawag na Plutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos,
kasama ang kanyang buong sambahayan, naglilimos ng marami sa mga tao at laging nanalangin sa Diyos. Okay. Isang Italiano, Cornelio, centurion ng tinatawag na Plutong Italiano. Ang ganda po ng kanyang pamumuhay sa harap ng Diyos, masipag sa kabanalan, may takot sa Diyos, kasama ang kanyang buong sambahayan, naglilimos ng marami sa mga dukha, nagtutumutulong sa mga tao, nanalangin lagi sa Diyos. Sa tingin niyo po kaya itong si Cornelio ay ligtas po ba o hindi? Hanggang dito lang po, pag nakita po natin hanggang verse 2 na lang po, so parang ligtas na siya, ligtas. Ang ganda po ng kanyang pamumuhay. Naniniwala po ba si Cornelio, di ba? Naniniwala sa Diyos. Naniniwala si Cornelio sa Diyos. Kaya, natakot siya sa Diyos. Tapos, nanalangin siya sa Diyos. Siguro sa ating panahon, karamihan po ng mga nasasabing born again Christian ay talo po sila kay Cornelius. Talo. Talo sila. Talo po tayo sa kabanalan. Lagi po ba tayo nanalangin sa Diyos o minsan lang? Minsan lang tayo nanalangin. Mas maraming beses kalimutan po natin mag-pray. Minsan, di ba, kahit kalimutan din po natin mag-pray bago kumain. Bago matulog. Pagkagising sa umaga. Minsan wala po tayong takot sa Diyos. Pero si Cornelius ay, kung titingnan po natin yung kanyang pamumuhay, so napakaganda. Pero si Cornelius po ay hindi pa ligtas. Hindi pa ligtas. So, paano natin malaman ito? Isinugo ng Diyos sa kanya isang ebanghelista. Sino po? Si Pedro, isinugo ng Diyos para kay Cornelius. Para ituro sa kanya ang salita ng ebanghelyo. Kasi po maraming mga nasasabing Kristiyano po sa ating panahon, so-called Christian. So, nagdadasal po sila, nagsisimba po sila, dahil naniniwala sila sa Diyos. Pero pagdating sa salvation, kung paano maligtas isang tao, kung paano ipanganak na muli, kung paano mapatawad yung kanilang kasalanan. Okay? Pagdating sa pinakamahalagang bahagi ng pananampalataya, paano mapatawad yung kasalanan? Paano matubos yung kasalanan? Okay. Paano maligtas? Paano maipanganak na muli? Malabo pa sila, malabo. Hindi pa nila alam. Akala lang nila, so okay lang sila sa harap ng Diyos. Dahil nagdadasal, nagsisimba. Pero pagdating sa pinakamahalagang plano ng Diyos, yun po ang kalooban niya. Yung salvation po ay kalooban ng Diyos. Pagdating sa kalooban niya, so walang idea. Hindi pa po sila ligtas. Akala lang born again. Kahit born again, hindi nila alam kung anong ibig sabihin born again. Christian daw sila pero hindi po nila alam kung anong ibig sabihin ng salitang Kristiyano. Si Cornelius po ay isang magandang example sa atin. Ito po ay si Cornelius po ay isang kumakatawan ng relihihosong tao. Mabait siya, masipag siya.
mabait, masipag. Kaya sa harap ng tao, okay lang siya. Maganda yung pamumuhay. Pero, bakit isinugo pa siya ng Diyos ng isang tagapangaral? Kung okay lang siya, bakit kailangan pa isinugo ng Diyos sa kanya si Pedro? Kung okay lang siya. Kaya ganito po siya, pero hindi pa siya ligtas. So, pumunta po si Pedro sa kanya. Chapter 10. Verse 38. Kung may time po kayo, so basahin po ninyo yung buong chapter po ito. Kung paano si Jesus na taga Nazaret ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paano naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng diablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Verse 43, siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay makakatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. So ito po yung gospel session ni Apostol Pedro tungkol kay Jesus. So, ibig sabihin, si Cornelius, kahit lagi siyang nanalangin sa Diyos, naglimos ng marami sa tao, takot sa Diyos, pero hindi pa niya kilala si Jesus. Hindi pa niya kilala si Jesus, hindi pa niya alam kung paano mapatawad yung kasalanan. So, dito po, habang sinasabi pa ni Pedro ang mga salita ito ng Ebanghelyo, verse 44, samantalang sinasabi pa ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig ng salita. Okay. Bumaba po yung Holy Spirit sa lahat ng mga, kanino po? Sumasayaw, nakikinig. Nakaupo lang sila, nakikinig ng salita ng Ebanghelyo. Doon po bumaba yung Holy Spirit. Sa ating panahon po, lalo po sa ating panahon, may pakaunawa tungkol kay Jesus. Okay? Panginoon Jesucristo, tinatawag po nila. Jesucristo, may alam po sila tungkol kay Jesus. Pero pagdating sa mga ministeryo ni Jesus, redemption. Okay. Kung ano po ang ginawa ni Jesus, hindi po nila lubos na naintindihan. Kaya kahit may alam po sila tungkol kay Jesus, ang sabi po nila, yung kasalanan hanggang ngayon lang natubos. Kasalanan hanggang ngayon lang tinubos. Kapag gumawa ka ng kasalanan sa future, so impyerno ka. Ganun po yung pagkaunaw po nila tungkol kay Jesus. May alam po sila tungkol kay Jesus. Namatay si Jesus sa cross, tapos tinubos yung kasalanan ko. Pero, hindi pa rin alam tungkol sa eternal redemption. Ano po yung eternal redemption? Okay.
Madali lang po ito, di ba? Nung namatay si Jesus sa cross, wala pa tayo noon. Kaya, mula sa aking sarili, my past, my present, my future. Pero nung namatay si Jesus sa cross, wala pa tayo noon. Yung buong buhay ay wala pa. Pati yung mga taong isisilang pa hanggang sa katapusan ng panahon ay wala pa. Pero ano po yung nangyari nung namatay si Jesus? Lahat ng kasalanan ng buong salibutan, magmula kay Adan hanggang sa pinakahuling tao na isisilang pa. Yung buong salibutan, yung kasalanan po natin ay natubos na. Eternal redemption, walang hanggang katubusan. So dapat malinaw po, dapat lubos na maintindihan po natin tungkol sa redemption. Kung ano ba ang ginawa ni Jesus. Kaya pag nalaman po natin na lahat po ng kasalanan po natin ay natubos na nung namatay si Jesus, doon po nakaroon po tayo ng assurance of salvation. Handa na akong mamatay. Ready na ako. Naganap na yung kalooban ng Diyos. Naganap na, natupat na. Di ba nung namatay po si Jesus sa cross, ano po yung sinabi niya? Naganap na. Natupat na. Ano po yung naganap na? Yung kalooban ng Diyos para kay Jesus ay natupat na, naganap na. Ano po yung kalooban ng Diyos kay Jesus? Kamatayan. Dapat mamatay siya sa cross. Kung hindi po siya namatay sa cross, paano po tayo maligtas? Kaya, si Jesus po ay ipinanganak sa mundong ito para lang mamatay sa cross. Hindi para mabuhay po siya ng mabuti. Si Jesus po, ipinanganak sa mundong ito, hindi para magpagaling ng mga may sakit, hindi para magbigay ng pagkain sa mga mahirap. Hindi po yung purpose. Si Jesus po ay pamarito sa mundong ito para lang mamatay sa cross at matubos lahat ng ating kasalanan. Kaya sinabi po niya sa cross, sa pinaka-last, yung sandali, natupat na. Yung purpose ng Diyos, yung kalooban ng Diyos sa buhay ko ay natupat na. So, dapat ganun din po tayo, yung mga Kristiyano. Bago mamatay po tayo sa mundong ito, kailangan po natin sabihin, natupat na. Yung kalooban mo, plano mo sa akin ay natupat na. Yung unang plano, unang kalooban niya ay salvation. Okay. Kaya isa sa mga pinakamasayang sandali po ay sa buhay ay ano po? Nung ligtas na tayo. Nung naliwanagan na po tayo, kung sino si Jesus, kung ano ang kanyang ginawa para sa akin, yun po ang pag-ibig niya sa atin. Mula noon, ligtas na po tayo, so iba na po yung ating pamumuhay. Ibang pangarap. Ibang plano sa buhay. Yung dating pangarap sa buhay ay wala na. Dating plano, dating mahalaga sa akin. Ang mahalaga sa akin dati ay parang hindi na mahalaga. Okay. Dati yung prayer ko para malakas yung katawan, yung pamilya, yung trabaho, yun lang yung boundary ng prayer. Pero ngayon, hindi na. Sana makasama yung mga mahal ko sa buhay sa langit. Sana maligtas yung mga mahal ko sa buhay. Kung kailangan sakit sa Kanya para maligtas, hayaan mo, Panginoon, sana makasakit siya. Para bumaba yung Kanyang puso.
Para manumbalik po siya sa Panginoon kung kailangan yung bankrupt, sana mangyari yan sa asawa ko, sana bankrupt. Para bumaksak yung kanyang puso at manumbalik sa inyo, Panginoon. Iba po yung prayer. Yung last day, di ba? All Saints Fellowship, yung konting regalo ko para sa mga Bible reading, nakatapos ng Bible reading buong Biblia, saka sa mga nag-evangelize ng mga marami. So naghanap po ako ng verse, kung anong verse mas maganda. Ang pinili kong verse ay tungkol sa blessing. Lagi ko pong iniisip, ano ba yung magandang blessing? Alam po natin na yung kalusugan, saka yung mga magagandang bagay sa mundong ito na hinahanap ng maraming tao, hindi po tunay na blessing. Mga bulaklak ng damo yan, bulaklak ng damo. Ano ba yung tunay na blessing? Kaya natakpuan ko po isang talata sa Biblia, Awi chapter 73. 73, Awi chapter 73. Awi chapter 73, verse 26. Ang aking laman at ang aking puso ay maaari manghina. Unit ang Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Yung laman, ano po daw? Yung laman natin, ito yung damo, ito yung singaw. Ito po yung laman. Nabubuhay pa tayo sa itong laman. Yung laman, minsan yung puso, maaari manghina. Unit, ang Diyos ang aking lakas. God is my strength. Bahagi ko magpakailanman. Ano po ito? Bahagi ko, God is my portion. God is my portion. Bahagi ko. Okay. God is my portion. Siya ang blessing sa akin. Mismong Diyos mismo ay blessing sa akin. Hindi po yung mga bagay-bagay, hindi po yung mga things, okay? Hindi po yung mga things, hindi po yung mga condition. Okay. Hindi po yung mga lugar. Hindi po ganong mga blessing na gusto ng Diyos ibigay sa atin. Ang Diyos ay pinaka-blessing, kaya paglapit po tayo sa Diyos, pag lumapit po tayo sa Diyos, yun po ang blessing. Okay. Kailangan pa ba? Kailangan pa ba ibang mga magagandang bagay, ibang mga magagandang lugar o masasarap na pagkain? Kailangan pa ba? Kulang pa ba tayo sa Diyos? So verse 28 po, 28, unit para sa akin, ang pagiging malapit ng Diyos ay aking kabutihan. So, pansinin po ninyo ito, pagiging malapit ng Diyos. Pagiging malapit ng Diyos ay aking kabutihan. Ito po yung blessing. Malilipol silang malayo sa'yo. Sino po yung malilipol? Malayo sa'yo, malayo. Kaya sa akin, pagiging malapit sa Diyos ay aking kabutihan. It is good for me to draw near
to God. Near to God. Pero sa ating panahon, di ba, maraming bagay ay nagpapalayo sa atin sa Diyos. Yung mga alalahanin sa buhay. Kasi paglubog po tayo sa mga alalahanin sa buhay, mahirap mabuksan yung Biblia. Mahirap makinig ng words of God. Mahirap pumunta sa church. Kasi yung puso po natin ay nangina na, lubog sa mga problema, sa mga mahirap na kahirapan, pati yung mga gadget, cellphone, yung mga maraming bagay po na magagandang bagay, masayang bagay ay nagpapalayo sa atin sa Diyos. Kaya, ingatan po natin yung ating sarili. Checkin po natin yung ating sarili kung malayo pa ako sa Diyos o malapit pa ako sa Diyos. Okay. So, balik po tayo sa Hebreo chapter 11. Kaya si Abel saka si Cain ay dalawang kumakatawan, representative ng lahat ng tao. Okay? Kaya sa harap ng Diyos, 'di ba, mayroon po taong katulad ni Abel. Si Abel po yung handog niya ay isang hayop saka yung dugo, si Jesus. Pero si Cain po nagtiwala ng sariling katuwiran, katulad po ni Cornelius. Pero buti nga po si Cornelius may pusong hanap ng katotohanan, kaya sinugo ng Diyos sa kanya si Pedro, ligtas na siya. Okay. Verse 5, pangalawang tao po si Enoch. So, si Enoch ay napakahalagang example sa Biblia. Si Enoch po, hindi po siya dumaan sa kamatayan. Di po? Dinala pa itaas, hindi niya naranasan yung kamatayan. Si Enoch po ay shadow ng Kristiyano na kukunin ng Diyos sa rapture. Yung mga Kristiyano po ngayon, di ba, malapit na po tayo sa second coming of Jesus. Nakikita po natin yung mga signs ng last day. Ito po yung COVID-19 ay isa sa mga remarkable signs ng last day. So, totoo po yan. Malapit na. Kaya yung mga Kristiyano po na naligtas ay kukunin ng Diyos. May iisa ay kukunin, iisa ay iiwan. So, dalawa na sa bukid, dalawa na sa higaan, dalawa na sa bukid. So, maraming beses sabi ng Panginoon. Si Enoch po ay dinalang pa itaas. Hindi po siya namatay. Dito po, hindi na siya natagpuan sapagkat siya ay kinuha ng Diyos. Sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugot sa kanya. Bago po siya dinala pataas, anong sabi ng Diyos? Pinatotohanan na ang Diyos ay nalugot sa kanya. So, pumunta po tayo sa Genesis chapter 5. Verse 21. Nabuhay si Enoch ng 65 taon at naging anak niya si Methusalem. Verse 22. Lumakas si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos na may panganak si Methusalem ng 300 taon at nakaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat ng naging araw ni Enoch, 365 taon. Verse 24,
Lumakat si Enoch na kasama ng Diyos at hindi na siya natakpuan sapagkat siya ay kinuha ng Diyos. Ito po yung storya po ni Enoch. So, ilang taon po yung buhay ni Enoch? 365. Pero, sa loob ng 300 taon, 300, okay, lumakat siya na kasama ng Diyos. Lumakat siya na kasama ng Diyos. Parang ito po ay Christian living. Christian living. Lumakat siya na kasama ng Diyos sa loob ng 300 taon. So, paglakat. Ito po yung pamumuhay. Hindi lamang po sa linggo, sa buong buhay. Buong buhay. So, kailangan din po natin lumakat kasama ng Diyos. Di ba, tingnan po natin yung words kasama. May kasama po ba kayo sa buhay? Kung mayroon po tayong kasama sa buhay, so kahit anong nangyayari, so okay lang. Okay. Kung may kasama. Alam niyo po ba kung sino po ang nakakalungkot, nalulungkot po? Kung walang kasama, nalulungkot. Okay. Kung walang kasama, walang pag-asa. Nanghihina po sila. Alam niyo po ba kung bakit yung mga Kristiyano ay hindi po nagpapakamatay? Dahil bawal? Bawal po ba yung magpakamatay? Kaya hindi po sila nagpapakamatay? Minsan lubog din po tayo sa mga problema. Minsan inisip din po natin na sana kunin ng Diyos ako maaga. Sana kunin niya ako mamayang gabi para mapayapa ako. Pag lubog na lubog po tayo sa mga problema, masakit po yung ulo, ganun din po yung puso. Pero sa puso po natin, sino po yung kasama? Sino po yung kasama? Holy Spirit po ay kasama po natin lagi. Kaya lumalakat po tayo sa libis ng kasamaan. So, may kasama po tayo. Hindi po niya ipinangako sa atin na magiging okay lang yung buhay mo. Hindi po ganung promise ng Diyos. Okay. So, ano po yung promise ng Diyos? Ano po yung pangako ng Diyos mula nung ligtas na tayo? Yung katawan mo, malakas lagi, yung walang problema sa pamilya mo, ganun po ba yung promise ng Diyos? Sana ganun po yung promise ng Diyos. Sana ganun, malakas, walang sakit, maging okay yung mga takbo ng business. Sana walang problema sa trabaho para makaroon ng pagkain. Sa ganun po yung pangako ng Diyos. Kung ganun po, siguro maraming tao gustong maligtas. Pero 'di ba, minsan parang mas malaki yung problema. Lumalaki yung problema mula nung ligtas. May umuusik sa akin. May nagsasabi sa akin na hindi maganda. Parang lumiliit yung mundo, yung buhay ko. Dati maraming nag-enjoy ako sa mga parakada, masaya ako sa mga tropa, pero ngayon, mula nung tumigil ako sa pag-iinom, pinababayan ako ng mga dating kaibigan, iniiwas nila ako, pinatawanan nila ako, hindi nila naintindihan yung buhay ko. Parang mas mahirap. Ano po yung pangako ng Diyos? Minsan sa fellowship po, narinig ko po yung mga testimony, pastor, yung mga sister ito, mga brother ito, masakit, tuloy-tuloy, sunod-sunod yung sakit. Paano? Sana walang sakit sa mga anak ng Diyos. Pero bakit hinahayaan pa ng Diyos ganung mga problema?
Kaya sinasabi ko sa inyo kanina, yung prayer po natin ay hindi po sana walang sakit. Yung prayer po natin, sana yung palakasin ng Diyos yung pananampalataya sa kabila ng sakit. Kahit lumalakad po tayo sa malalim na libis ng kamatayan, kahirapan, so tandaan po natin may kasama tayo, may kasama. Si Enoch po, lumakad siya kasama ng Diyos. Kaya wala po siyang anumang kinakatakutan dahil may kasama. He walked with God. So, kamusta po yung ating pamumuhay Kristiyano? Baka linggo lang lumalakad tayo kasama ng Diyos. Linggo lang. Yung ibang araw, from Monday to Saturday, Panginoon, pasensya na, sa bahay lang kayo. Ako lang magtrabaho. Hindi po. Sa pag-aaral, sa trabaho, saan man, kailanman, may kasama tayo. So, sa lumang tipan po, Mikas chapter 6. Sa lumang tipan, Mikas chapter 6. Verse 8. Ito po yung successful life. Ito po yung successful life. Sana ito ay mangyari sa ating lahat. Okay? Ipinakita niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti. Kung ano ang mabuti. Kung ano ang blessing. At ano ang itinakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa na may katarungan at umiibig sa kaawaan at lumakat na may kapakumbabaan na kasama ng inyong Diyos. Okay. Gumawa na may katarungan. Katarungan, justice. Okay? Justice. Walang daya. Walang daya. Dati minsan-minsan nagsinungaling, minsan-minsan may daya sa buhay. Okay? May dagdag. Okay? Sinong gumawa niyan? Hindi ako, siya. Yung kasalanan ko ay konti lang, grabe yung ginawa niya. Hindi tapat sa buhay. Hindi tapat. Yung katarungan po ay justice. Yung katapatan sa buhay. Katapatan sa buhay. Walang daya. So, honest. Okay? Siyempre, may takot sa Diyos. Umiibig sa kaawaan. Ano po? Mercy. Umiibig sa kaawaan ay love, pag-ibig. Marunong na magpatawad sa iba. Dati, pag konting masamang salita, galit agad. Ito po ay mahalaga po sa ating mga Kristiyano. Yung dito po yung text culture, di ba? Text culture? Text. Minsan, through text, may talo. Lalo po yung mga social media, nakikita po natin yung mga debate na hindi magandang salita, lumalabas. Yung Kristiyano po, kailangan po natin iwasan. Kahit masakit man, kahit makakasakit yung sinasabi nila sa akin, kahit through text o tawag, yung Kristiyano po ay kailangan kumalma. Hindi pwede mga agad react
sa ganung mga sinasabi. Di ba si Jesus po, na-react po siya sa mga gumawa ng masama sa kanya? Hindi. Tahimik lang siya, tahimik. Parang tupa. Kahit may mali, so sa atin, so magpatawa tayo. Dahil tayo din naman, pinatawad ng Diyos. Kaya umiibig sa kaawaan. Tapos, lumakat na may kapakumbabaan na kasama ng Diyos. Katulad po ni Enoch, lumakat. Kung magiging ganito po yung ating buhay, yun po ang successful life. Yun po ang kailangan po natin ituro sa mga bata. Katarungan, kaawaan, sa kayong paglakad kasama ng Diyos. Araw-araw. Kung ganon, magiging okay po yung buhay nila. Huwag po kayo mag-alala tungkol sa kanila. Okay? Kung meron po silang katarungan sa kanilang puso at kaawaan, pag-ibig sa kanilang puso, at lumakas sila kasama ng Diyos, okay lang. Kahit hindi maganda po yung kanilang trabaho, okay lang. Lumalakas sila kasama ng Diyos araw-araw. Lumalakad. Yun po ang kailangan po natin ituro sa mga anak natin. Mula nung bata pa sila, so isipin po ng mga ulang ito. Okay? Ano ang kailangan ituro sa kanila? So, balik po tayo sa Hebreo chapter 11. Kaya si Enoch si Abel, paano maligtas si Abel? Yun po ang salvation. Saka si Enoch, so paano siya pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya? Dahil lumakat siya kasama ng Diyos. Lumakat siya kasama ng Diyos. Sumunod siya sa kalooban ng Diyos. Kaya ang Diyos po ay nalugot kay Enoch bago po siya kinuha ni Lord. Dapat ganito po yung Christian living natin, di ba? Ang Diyos po ba nalugot sa atin o nalungkot sa atin? Tanungin po natin si God, ang Diyos, Panginoon, nalulungkot po ba kayo sa akin o nalulugot po ba kayo sa akin? Masaya po ba kayo sa akin o umiiyak po ba kayo sa akin? Tanungin po natin si God araw-araw. Verse 17 po, si Noe. Si Noe ay gumawa ng isang barko. Alam po natin, gumawa ng barko. Okay. Ginamit siya. Okay. Si Noe po ay isang taong ginamit ng Diyos. Ministry po ito, ministry. May trabaho po tayo, may trabaho. Okay. Si Enoch ay walking with God, fellowship with God, fellowship. At the same time, meron po tayong mission, meron po tayong trabaho na dapat gawin sa ating natitirang panahon sa mundong ito. Okay. Yung mission ng Diyos, yung plano ng Diyos ay dapat maging trabaho natin sa natitirang panahon. Si Noe, ginamit po siya para sa kaligtasan ng mga ibang tao. Si Noe ay ginamit ng Diyos para maligtas yung mga mahal sa buhay. Gumawa siya ng barko. Kahit 8 lang po naligtas, sino po ang nasave? Sino po yung naligtas? Asawa niya, yung 3 anak, Shem, Ham, Chafet, saka yung 3 manugang, konti lang. Pero tandaan po ninyo, si Noe ay naging panibagong ninuno. Kasi kung tayo pong lahat ay galing kay Noe, tama po ba? Kung patay na po sila, kung wala po sila, wala po tayo. Tayo po ay galing kay Noe. Magpasalamat tayo sa Kanya. Kung hindi po siya sumunod sa salita ng Diyos, kung hindi po siya ginamit ng Diyos para gumawa ng barko, wala tayo ngayon.
Lalo po sa mga tatlong anak, si Shem, Ham, Japhet, saan po tayo galing? Galing po tayo kay Shem. Mga Asian people, galing po kay Shem. Yung Japhet, yung mga Europe. Ham, yung ninuno ng Afrikano. Yung mga Asyano, ay galing po tayo kay Shem. Si Noe, so paano po siya gumawa ng ganong kalaking barko? Okay. So, ang hirap gawin. Yung kahoy lang ginamit po nila, kahoy. Yung barko po ni Noe, di ba, 130 meters. 130 meters. Alam niyo po ba kung gaano kalayo po ito? Ito yung main hall. Sa pagitan ng itong dalawang poste, 6 meters. 6 meters, mga 9 na poste ito. Mga ilang metro po? Math. Magaling tayo sa math. 6 times 9. Mga 54. Mga around 55. Pero yung barko ni Noe, 130 meters. Kaya halos yung tatlo, mahaba. Malaki. Mga 50 meters yung luwak. 50 meters yung luwak. Kaya ganito po yung luwak ng barko ni Noe. Ganito po yung 130 meters. Siya lang. Yung mga anak lang katulong. Hindi po ito madaling gawin. Okay. Kung walang pagtitiis, kung walang katapatan, kung walang kasipagan, mahirap ito gawin. Pero si Noe, hindi lamang po siya naligtas, pati ginamit po siya para sa kaligtasan ng ibang mga tao. Okay. Kaya tandaan po natin ito, yung barko po ni Noe ay hindi lamang para sa 8 tao. Okay? Para din sa atin. Kaya kung ligtas na po tayo, isipin po ninyo ito. Bakit iniligtas niya ako? Para lang sa akin? Para ako lang makapunta sa langit? Hindi po. Gusto ng Diyos gamitin kayo para maligtas yung mga mahal mo sa buhay. Yun po ang plano ng Diyos. Okay? Kung ligtas na ako, masaya. Pero at the same time, may pasan po tayo, may burden, may burning heart. Paano yung asawa ko? Paano yung anak ko? Paano yung mga magulang ko? Hindi pa sila maligtas. Yun po ang trabaho natin. Si Noe ay isang example para sa atin. Kaya, ngayon po, 3 tao. Si Abel, paano siya naligtas? Si Enoch, paano siya lumakat kasama ng Diyos? Si Noe, paano siya ginamit ng Diyos para sa ministry? Kaya 3 tao ito ay halimbawa po sa ating pamumuhayang Kristiyano. Kaya itong taon sana maging ganon yung ating pamumuhay Kristiyano. Let's pray together. Salamat po Panginoon sa pagbigay niyo po sa amin ng itong pagkakataon na makinig po kami ng inyong salita. Tulungan niyo po kami upang makalakat po kami kasama ng Panginoon sa aming natitirang panahon na may kapakumbabaan at katapatan sa aming puso. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito, Panginoon, upang maligtas yung mga mahal namin sa buhay at yung mga kaluluwa na naghihintay ng katotohanan. Lalo na po yung mga kapatiran na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok at pagturusa.
Hawakan niyo po yung kanilang puso at palakasin po ninyo yung kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng inyong salita. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.